this the Christmas? Oh, butik na ako mag-crack dito. Na-detain na yung employer, mag-asawa. Ha? Mag-partial ban si Bello. Total ban could be. Oh. Ha? 5 buwan pa lamang po si Jenny Lee Paternal Villabende. 5 gruesome groups. Siguro pagdating pa lang yun, binubugbog na yun. Kasi more than a month na rin nagre-reklamo. 5 minus more than a month. 3 months pa lang, binubugbog na yun. 2-3 months pa lang. Oh my God! Oh my God! Romelin Golfito from Kuwait. Ha? Magbigay kayo ng ebidensya rito. Yung pinirmahan yung kontrata. Padala nyo sa akin. Ado Paglinawan, Radyo Pilipinas, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Magpadala kayo rito ng kopya ng mga superseding contract na pinirmahan nyo dyan sa Kuwait on top of yung mga pinirmahan nyo rito bago kayo i-deploy. Bawal po yan. And if you build a case against this corrupt labor official, hindi ko natin malaman kung sino itong mga to. Ha? Gagawin natin mga kabansa. I promise you that sa panahon ako ng demanda, aamyendahan na lang po natin yun. Ha? Hindi ho ako nagbibiro. So I'm encouraging you. Ha? Miranda Esperante Mananales. Ha? Crititas. Nagtrabaho lang sa Pinima Switzerland. Oh, Lisa Carina. Dito po sa Kuwait, malaki ang bayan ng mga employer sa agency. 1,354 bawat isang DH. Kaya po lahat ng agency nagkakadarapa magpadala ng domestic helper dito sa Kuwait. Dapat po ang mga Pinay dyan, wag nang pumunta dito. Dapat po presidente tumutol na magpadala dito ng domestic helper. Ayan po, galing sa taga-Kuwait. Ha? Siguro dollars to. $1,350 per placement. Abay, napakalaki nga naman ito. Bukod pa rin sa mga plus. Ha? Oh, huwag kayong matakot. Ha? Magpadala kayo sa akin. Kung gusto nyo itago ang inyong identity, i-indicate nyo rin sa covering letter ninyo. Ha? Magpadala kayo sa akin ng mga facsimile, ng mga kontrata nyo dyan. Pinirmahan nyo ako na rival ng superseding the contract that you signed here before you will deploy. O di kaya padala nyo pareho kopya nung pinirmahan nyo dito bago kayo deploy at yung pagdating nyo dyan bago na naman kontrata. Okay? And then magsumbong po kayo specifically sa mga taga-Kuwait. We are having a Kuwait alert. Ha? A Kuwait DH alert. Dahil hindi po ako naniniwala ay 4 na kondisyones. Ito, tinong ko sa inyo, Lisa. Hindi ko namamagitin ang apelido mo. Ha? Lisa, tatanong ko sa iyo. Romy Lynn, tatanong ko sa iyo. Ha? Oh. At itanong na rin sa mga kasama nyo dyan. Kumari, kung mahal ang DHL o Federal Express, ipunin nyo na muna. Kasi yung isang porter, pwede patutok sa
kayo at padala nyo na lang na isang multo dahil mahal ang Federal Express. Ambang na lang ito. Ha? Oh. Let us build the case here. Ha? Rosemary. Ha? Watching from Kuwait. Ha? Let's build the case here. Tulungan nyo ang maestro. Dahil ito ay para sa kalapatan nito. Maraming nambobola rito sa ating Pangulo. Matutunayan natin kay Presidente Duterte na mga sinasabi ng mga sinusweldohan natin para protection ng kayo ay hindi totoo. And we can only do that if you provide us with the evidence. Ha? At kayo na mga tapos ng deployment na narito sa Pilipinas, you can do the same. Ha? Mas mura-mura dito. Dito ngayon nagpadala. Kia Reyes Ibarra Marikina, Benjamin Pangilinan, San Fernando, Pampanga. Malakas tayo. Talaga sa San Fernando, ha? Oo. Ha? Ayun. 20 dinar sa Unisa. Kung ngayon, 167 po ang isang dinar. How much po? Uy, kumusta na ba yung akin? Oh my God! Ano ba nangyari? Ay, dumudumot ako sa aking bayong. Excuse me. Dumudumot ako sa aking bayong ng ha? Dumudumot ako sa aking bayong ng ballpen. Ito ho, nadumot ko. Toothbrush. Ito na yung ballpen. Oh, bakit bayong? Ay, maniwala mo, bayong ako. Ito ho, bayong ko. Oh. Eh, pag ba na nawawala ho sa loob ng bag, ako mismo naliligaw. Pero mo sa loob ng inyong bag, kailangan nyo ng wings. Ito. Sinabi ni Visa. Visa. Hindi ko nababanggit yung muna akong video. Ganda. Okay, buti na babanggit. 167. 1,350. Wow! 167 na isang dinar. How much po ang 1,350? Tatawagan lang mo namin si Lenny Robredo at hiramin namin yung kanyang calculator. Wala. Ano ito siya sabi mo sa akin dito? Dinar? O Belland? USA, si Lloyd the Great Carvalho. They really need help. Ha? Ay, naku. We will start this. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede ito mga sekreto. Huwag neta. Magalit na naman ako. Ay, sabi na huwag na ako magpapalaki. Ito pag hindi ako nagmula, makapukuman ako ng ugat. Eh, mabuti na ho. Ha? Baka bawi rin ako sa kahon. Eh, hindi naman tayo papayag dyan. We still have OFWs to protect and defend. Oh, ito na. 1,350. Deny. Times 225,450. Tama ba ito? Ano ito? Pesos? Pesos ba ito? Oh my God! Ha? 225,450. Kaya naman pala nagkukubak ito mga po. Okay, clarify na sa personal message ng Colisa. Ano paglinawan sa Facebook Messenger. Kung ano talaga in pesos to. Kasi 1,350 tapos sinama mo 167 ang dinar. Eh, malaman na yan ko ano. Alright? Precious elemento. Oops! Mga kabansa. Ha?
medyo alas 5:29 na nagmamadaling umaga. Subalit, meron tayong panibagong update mga kabansa mula kay Jason Tamundong tungkol sa sitwasyon sa Talisay, Batangas. Pasok, Jason! Walang kuryente dito sa area Talisay, Batangas, kung saan ito sa Talisay ay titikasyon din sa walang kuryente. Vehicle drifting. Sa ngayon sir, ang pag-lindol dito simula pagkagabi at kaninang alas 5:24 nga ay naitala yung malakas Vehicle na drifting. lindol kanina. Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Jason? Yes sir. Okay, so you are in the midst of it. Medyo papuktat-puktat na nga ang cellphone mo. I hope may charger ka dyan na may power bank ka. Wala ka pala kuryente. Dalawa tayong tatlong power bank pero sana po may tumagal pa. Saka ginagamit na rin natin yung flashlight dahil medyo walang kuryente. Double purpose po yung ginagamit natin dito sa mga dito yung mga cellphone natin. Kasi natin dito sa mga ibang residential na nandito sa particular nandito sa Barangay ay para gawin nila pumunta doon sa area ng Montanya kasi mas malakas yung signal at saka makakatawag dito sa kanilang mga kamag-anak. Okay, Jason Tamundong from Talisay, Batangas. At mga kabansa, alas 5:32 na po nung nagmamadaling umaga, alas 33 na. Magpapakilala po tayo. At maging bahala sa ang maestro at iba pa. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamo sa serbisyo sa gobyerno kung may gusto ka lang hihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang going if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the public official. Name his sins in that bulletin and I will take it from them. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan mo. Kayo yung Caution. employer Vehicle na drifting. Maging mapagmatyak at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Caution. Vehicle drifting. Lalahing nanalo sa loto. Nagmalaki. Inaku po. Tintero ng suka sa Commonwealth. Pinuyo. Caution. Vehicle drifting. ng korte. Huwag basta-basta maniniwala sa bali-balita. Kalat na kalat yan sa social media. Caution. Vehicle drifting. Sinasadya nila ang disinformasyon. Kaya ang bansa natin ay nalalason. I will fight fake
news forever. I will dismiss this Caution. information. Vehicle drifting. Sandal sa totoo. Fake news ang mananalo. Ang tinig lamang ng katotohanan. Ang dapat nating ipaglaban. Caution. Vehicle drifting. Information. Dismiss disinformation. Fight fake news forever. Marami tayong Caution. Vehicle drifting. pagsuot ng seatbelt, pagpila ng maayos, pagbigay ng tuwan sa nakakatanda, pagsunod sa batas. Madali lang naman, di ba? Simulan ko na. Gawin mo ang dapat. Napapaloob ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, kung saan makikita ang 75% ng mga aktibo at dormant volcanoes sa mundo. Maging handa sa pagtama ng lindol. Bago tumama ang lindol, gumawa ng emergency kit na paglalagyan ng pagkain, tubig, pito, flashlight, importanteng papeles at gamot. Planuhin kung paano makipag-ugnayan sa mga pamilya. Sa panahon ng lindol, kung kayo ay nasa loob ng gusali, isagawa ang drop, cover at hold sa ilalim ng matibay na mesa, upuan o panloob sa dingding. Kumapit sa matibay na bagay hanggang tumigil ang paggalaw. Manatili sa parehong lugar hanggang tumigil ang lindol. Huwag tumakbo palabas dahil maaaring tamaan ng bumabagsak na bagay. Lumayo mula sa salamin, bintana o anumang bagay na maaaring bumagsak. Kung kayo ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, streetlights at mga wire. Isagawa ang drop, cover at hold. Pagkatapos ng lindol, kapag tumigil na ang lindol at merong madaanan, lumabas sa gusali o bahay at pumunta sa open space malayo sa damaged areas. Kung kayo ay natrap, huwag gumalaw dahil baka mas maraming bagay ang bumagsak. Huwag magpanik, tumito o tapikin ang tubo o dingding para makagawa ng kanog upang mahanap ng rescuers. Kung merong cellphone, tumawag o mag-text upang humingi ng tulong. Manatiling handa sa aftershock. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa Radyo Pilipinas. Dumayo sa gitnang silangang Asya, nag-asap ng buhay na maganda. Ngunit dahil sa alitang banyaga, manggagawang Pilipino abroad, kaya at naipit na. I hope that they will do everything to assure the safety that no Filipino gets hurt. Alert Level 4, pinakamataas na antas, crisis status ay idineklara. Instruction ni Presidente, in-alert niya yung lahat ng natatahan for the evacuation of our countrymen doon sa lugar na resources na kailangan. Kung sila'y babawiin, pauuwiin, ang pamahalaan ba'y handang sila ay salukin? I have asked also the Department of Finance to reserve a certain amount for that exigency if it never comes. Sa gitna ng sumisiklab na tensyon, ang panig ng Pangulubaya ay mag-iba. Sabi mo may masaktan o may hopeless something, I would not like it. Then I have to rethink my position. Katiwasayan ng mga OFW sa Middle East ang tiniyak ng palasyo sa lumalalim na sigalong pamahalaan ay mahigpit ang alert sa bawat pagputok ng mga galit at pangyayang nakaabang, pinapantayan, pinpila ng mapagtanong at mapagmatya para sa bayan. Radyo Pilipinas. Caution. Vehicle drifting. Kailangan ko ng tulong mo. Ano ba ito? Tulog ko, anak. Oh, anong nangyari? Mabait naman po siyang bata. Caution. Vehicle drifting. Kwento umali. Oo, siyang sinagsapian ng masamang espiritu, Father. Bigla ang nag-iinit ang ulo. Caution. Vehicle drifting. Parang nagdidilig ang paningin. Kasi daw po ako. Parang sumipit kahit saan. Walang pakiramdam. Caution. Vehicle drifting. Kasama ko po. Ay, grabe siya mag-mura, Father. Parang nawawala sa sarili pag nagmamaneho. Oh, sige. Hindi naman po ganun ang anak ko. Ano po gagawin ko, Father? Exorcism na kayo talaga, Father. Hindi exorcist ang kailangan anak mo. Opo. Exercise. Ano po? Para baka may sinasabihan mo ng masamang espiritu kung nakamotor. May mahal ang bayan sa exorcist. Gawin mo muna ang susi ng motor. Palakarin mo hanggang matuto siya ng Caution. Vehicle drifting. Demonyo sa lahat at maraming sa ang impyerno kung matagpuan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Caution. Vehicle drifting. Sinig na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalaw, mas pinalaw. Caution. Vehicle drifting. Sa Metro Manila. Caution. Vehicle drifting. Alright mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Medyo
pag-uulat natin ang ibang mga issues na dapat natin talakayin ngayon. But having said that, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kabansa sa pagtalakay ng Keep a what safe time distance, will please. allow, no? Because importante po kasi itong importante ito, no? Keep a safe distance, Intensity please. 5 po, ha? Itong alas 4:55 ng umaga. Keep a safe Intensity distance, 5 please. ang lindol sa Tagaytay City mismo. At naramdaman din na nag-text Keep a safe distance, please. Yun po kasi mga balaki ko taga-Pinyang. Intensity 3 Keep daw a po sa safe Lipa, distance, sa please. Tomas City, Batangas. At dito sa atin, no? Intensity 2, ha? Quezon City, dinudulog itong Keep a safe distance, please. Uy, sus, my goodness, ha? Hindi tayo patatahimikin nito si bakit ba nagmamaktol itong bulkan na ito? Gagalit yata ito kay Lenny Robredo. Ha? Bakit? Sabi na naman ho ni Lenny Robredo kasi mga kabansa, alerto daw kayo dahil sa lindol. May report ka rin ba sa lindol, Lenny? Ha? O baka nagagalit dahil kay Leila de Lima? Ha? Pwede rin, ha? O kay Maria Ressa. At nagagalit din siya dahil sa mga oligarko. Caution, Dahil kay Manny vehicle Pangilinan drifting. at saka sa mga yan. Aba, magkaalaman na. Di ba, Daday Estanon from Makati? Ha? O, ako, haba pa na rin. Hindi ko na mababasa po. Pasensya na kayo na hindi nabasa. Watching from Switzerland, babangitin lang natin si Miranda Esperanzate Nanales. Ha? At Switzerland pa po yan, mga kabansa. At si Ninita Rivera from Nagoya, Japan. Ohio Gazerman. Ninita Rivera. Ha? Si Belen Medina. Oh. Ha? And of course, kayo mga taga-Kuwait, sinasabi ko sa inyo, ha? Tulungan niyo po ang inyong lingkod na mag-build ng case laban dito sa mga corrupt, inept, incompetent, inefficient, insensitive na mga punyeta na mga government officials natin na walang silbi. Ha? Ay, nako. Walang silbi. Caution, vehicle drifting. Hindi ko sinabing walang silvestre. Silve. City Sara Retirado. Good Caution, morning. vehicle drifting. Sa pagaling yun, walang sinabi. Ariel Hodner Tokyo also TV from Marilao, Bulacan. Caution, vehicle drifting. Sa Florendo. Oh! Teka, hindi natin sinabi yun. Caution, vehicle drifting. Kukunin natin. Hindi pwede. Ha? Ano pangalan nila? Caution, vehicle drifting. Myrene Landong Florendo. Myrene Landong. Ano? Incha Florendo. Oh, Myrene, ha? Baka meron kang may tutulong sa ating programa. Ha? Ay, pakilang. Maraming salamat sa iyo in advance. Kay Marisa Maris Garubinho from Toronto, Canada. Dave Mercado from New York City. Sisto Ronald Loyola from LA, California. Ha? Ariel Horton, nasabi ko naman. Ohio. Gozaimasu. Serrano from Barcelona, Spain. City Sara Retirado. Anami Gonzalez
Hoy, ito pa isa from Kuwait. Oh. Ha? Kayo mga taga-Kuwait, gawin nyo ng habit na makinig sa akin pagka umaga. And then, pag may mali po akong sinasabi dito, no? Baka naman kuminsan kasi sumusobra na ang aking emosyon o whatever. Ha? Ay, ako po ay i-correct ninyo. Hindi po tayo nagkakaroon sa maestro na ma-correct. Because that is a sign of wisdom. Anybody who does not want to be corrected is not wise. Ha? Oh, bago yan, Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Ay, isa na naman, grabe na naman, kahahaba na naman na lang. Uy, sus, marusit, wala na katapusan. Ha? Wala na katapusan. May Caldero Papaya from Cambodia. Nabasa na niya tayo. Glory, glory, black, Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Okay? So, tulungan niyo ako para magka-report na tayo dyan sa Department of Labor. Pag hindi ho, nakakay ng mga tao dyan na balik na ng sebo. Ay, wala mangyayari sa inyo. Miski tumarap na kayo katulad ni Jenny, Binyabete, ng Buhanan, walang susupuro sa inyo. Mga bansa. Kia, Redhead, Izara from Marikina, Herman Palarinan from San Fernando from Hedwig, Francisco Legistiana, and Marites Uranos from Bangkok. Okay, we will end our acknowledgement dyan po sa puntos na yan dahil pagdami pa ng pagdami. Caution. Vehicle drifting. So yan mga kabansa. Dahil po, Caution. Vehicle drifting. sa lumubhang sitwasyon sa Mindanao. Ha? Dahil ang Caution. Estados Unidos Vehicle po ay drifting. talagang nangigilapil na itulat to further escalation ang gulo doon. Caution. Ang Vehicle Iran po, drifting. ang sabi ng Iran, Caution. Vehicle drifting. ay proportionate response, gumawa na sila, medyo nagre-relax na ho sila. At inamin na nila, nag-apologize sila, i-compensate nila mga biktima nitong jetliner. Hirap naman kasi nagka-gera biglang nandiyan ka. Sus, Mariusep, at least 33 Canadian siya nakasakay dito. All because Qasem Soleimani, Major General of the Islamic Revolutionary Guard Corps and commander of its elite Quds Force, was assassinated near Baghdad
by the missiles of a US MQ-9 Reaper drone. Huh? As cars exploded in flames, killing some 10 people. Whatever was left of Soleimani ay na-identify lamang sa pamamagitan ng kanyang singsing. That's how gruesome this thing was. Ironically, several of the Iranian and pro-Iranian commanders who were killed had been instrumental in the defeat of the Islamic Caution. Vehicle drifting. of Iraq and Syria, yung ISIS. My God. Caution. Vehicle Tapos, drifting. pinabati pa ngayon ng ISIS ang Amerika. Pupukin ninyo ang Iran. Caution. Vehicle On drifting. which side is the US? Huh? It looks like from this, Caution. the US is Vehicle on the drifting. side of Satan. Ay, nako. We need to stabilize the Caution. Philippine Iran. Vehicle drifting. Amerika, hindi mo kayang i-destabilize ang Iran. Alam mo ba kung ano Iran? Iran was the former Persia. Biblical times kaya Old Testament. At yung Babylonia, yan ang Iraq. More or less. Ha? Eh, naghari po dyan. Eh, mga Persians na. Ha? The Persians are biblical civilization. Paano pa? Ewan ko. But anyway, mga kabansa, ha? Paano ba? The US is only how many years? Wala pag 300 years ang US. Ha? Okay, ano na. Ha? They're trying to destroy a biblical civilization. At hindi ako magtataka kung bakit magagaling ang mga armas ng Iran. My goodness, noong pa panahon na yun, they were advanced in the sciences. Ha? So, okay. And we are just concerned about this. Masakay dito. All because Qasem Soleimani, Major General of the Islamic Revolutionary Guard Corps and commander of its elite Quds Force, was assassinated near Baghdad by the missiles of a US MQ-9 Reaper drone. Huh? As cars exploded in flames, killing some 10 people. Whatever was left of Soleimani ay na-identify lamang sa pamamagitan ng kanyang singsing. That's how gruesome this thing was. Ironically, several of the Iranian and pro-Iranian commanders who were killed had been instrumental in the defeat of the Islamic Caution. Vehicle drifting. of Iraq and Syria, yung ISIS. My God. Caution. Vehicle Tapos, drifting. pinabati pa ngayon ng ISIS ang Amerika. Pupukin ninyo ang Iran. Caution. Vehicle On drifting. which side is the US? Huh? It looks like from this, Caution. the US is Vehicle on the drifting. side of Satan. Ay, nako. We need to stabilize the Caution. Philippine Iran. Vehicle drifting. Amerika, hindi mo kayang i-destabilize ang Iran. Alam mo ba kung ano Iran? Iran was the former Persia. Biblical times kaya Old Testament. At yung Babylonia, yan ang Iraq. More or less. Ha? Eh, naghari po dyan. Eh, mga Persians na. Ha? The Persians are biblical civilization. Paano pa? Ewan ko.
But anyway, mga kabansa, ha? Paano na? The US is only how many years? Wala pag 300 years ang US. Ha? O meron na. Ha? They're trying to destroy a biblical civilization. At hindi ako magtataka kung bakit magagaling ang mga armas ng Iran. My goodness, noong pa panahon na yun, they were advanced in the sciences. Ha? So, okay. And we are just concerned about this because of our people in Kuwait and in the Middle East. Dahil dyan daw po sa Iran, anywhere between, more or less 1,600 dyan sa Iraq ang Pilipino at 6,000 in Iran, no? But in Kuwait, mga kabansa, 265,000! Wow! Ha? At bakit? Ha? Totoo ba ito? Totoo ba ito, mga kabansa? Na 265,000 pesos. Ha? 265,000 pesos din. Ha? Card? Anong klase card? Kailangan pa ba yan? Ha? Kailangan pa ba? Ito? Ito ka card? Oo, meron. Kasi card. Wala silang respeto for human rights and human life. Sila ay human rights. Ako, human life. Ha? Hindi natin malaman ng mga tao na yan. Ha? Ang tingin nila sa buhay ng tao ay ganito lamang. Caution. Vehicle drifting. Parang isang register. Caution. Vehicle drifting. Dapat sa inyo ay Caution. Vehicle drifting. Alright. Ikaw ng boss, ito tamang nila na rescue in Baguio from deterioration. Yung mga nasa ko ito, alam ko kasi nila, nung bata kami, talagang napakala. And we, at every opportunity, we go to Baguio. Just as people now, at every opportunity would like to go to Boracay. But that was as far back as 1980s. Mula po ng 1980s, nag-depreciate na po yan. At ngayon, naandun yan kay Mayor Magalo. Ngayon namin ako nakakarinig ng reforestation ng ating mga pine trees, etc. Didiscuss natin ang mas malawak pang view tungkol dyan bukas. At for now, mga kabansa, sasabihin ko naman na 30 years from now, you will look back at Bulacan. Caution. Vehicle drifting. And ang epekto ng Bulacan Airport Center. Lalagyan kayo ng isang kanal na nakatawid Caution. sa Bulacan Vehicle Airport. drifting. Sa mga tuwid, sa Bulacan Airport, hindi ho bababa. Dahil mag-i-invest Caution. dyan, Vehicle drifting. trilyong piso ang isang kumpanyang pribado na pinamumunuan ng dalawang oligarch. Caution. Vehicle drifting. At si Ramon Ang. No?
Caution. Vehicle drifting. Kaya tiyak na, wala na po ito tayo ng time. Ha? Kita-kita na lamang tayo sa langit. Caution. Ewan ko Vehicle kung ano drifting. nangyari doon sa labas noong Speedway Canal na gagawin nila. But definitely, Caution. I will Vehicle drifting. inside the Speedway Canal, most probably, and perhaps with certainty, hindi ho babahan yan. Ang problema mga kabansa, kayong mga nasa labas ng Speedway Canal, may God have pity on you. Ha? Kaya, Caution. kaya Vehicle maganda drifting. na, kung kayo may kotse, bumili naman kayo ng lancha para sa quick evacuation just in case Caution. magkaroon ng Vehicle drifting. man-made disaster dyan. Dahil gagawin na raw po, i-break ground na Caution. Bulacan Vehicle drifting. Airport this week. Good luck! Ha? Celebrate! Ha? Arrivederci! Caution. Ba? Vehicle At kung drifting. ano-ano pa. Ha? Bahala kayo. But definitely, kung hindi nyo tututulan yan, the way I'm fighting for the domestic helpers who are now deployed in Kuwait, ha? Marami na po ako nasabi tungkol sa Bulacan Airport. If you people from Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Niliinan, Pangasinan, and Camarapa will not do anything about the Bulacan Airport, you deserve everything that will happen to you, your children, and your grandchildren many years from now. Ha? Mga kabansa, pasensyahan na lamang. Let it be said that ang maestro stood for you and you did not do your share in protecting your lives, the lives of your children, your family, and your grandchildren and their grandchildren. Ha? For the meantime po, magpapaalam na muna tayo, mga kabansa. Dahil, ha? Ay mag-aalas 6 na po ng umaga. Ha? Alright? Thank you very much for being with me today. As always, ito po ang Maestro de Papadi, ang Philippines Revolution numero 1738. Medyo nagbabagang kalapit sa Radyo Pilipinas 1. Ha? And may God bless all of us. And may Taal Volcano not do any further damage than what it has already done. And lipad po tayo sa mga ating anila. Dahil wala naman, kundi tayo mismo ang magpuproteksyon para sa ating sarili. Keep a safe distance, please. 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 Keep a safe distance, please.
distance, please. Keep a safe 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 distance, please. Mga panahon na nagigigil ako. Gusto kong pumunta sa mga area na ganito. Para lamang i-cover, para lamang Caution, vehicle drifting. Lalo na sa panahon na kagipitan. Ha? Caution, vehicle drifting. Alas 5, baliktad. Alas 5 na ng umaga, syempre ba? Caution, January vehicle drifting. Ang bilis ha? Enero 13 na taong 2020. Araw ng Lunes! Caution, vehicle drifting. Try natin na makakuha ang ilang mga resource persons natin mula sa Caution, vehicle drifting. agencies, ang PIDEC, ang ating mga gobernador, ating mga kongresista, ating mga Caution, ating mga kagawaran. vehicle drifting. Lalo na mga taong nasa grounds mismo, ang mga apektado ng naturang pagsabog nitong Caution, vehicle drifting. Siyempre ang ating mga mag-meeting, ang mga hindi pa natutulog ng mga reporters on the ground, sino ba nasa ground? Sino mga nandun ngayon? Aron si Jason, aron si Lawrence, meron pa, hindi pa yan, meron pa, dalawa lang ba? Akala ko si Kathleen nandun. Wala. Yung on-site agad, okay, sila pa lang daw. Mahirap kasi, may yung sasakyan, medyo delikado. Kami din kasi sa base, ayan wapa tulog ang mga nagagandahan dito. Si Ma'am Jarina, hindi pa natutulog ito Tulog na muna. Si Alvin, natulog ba ito? Si Mark? Kalimutan ko? Michael, ayan, si Michael. Hindi pa natutulog ito. Hindi, diba? Sa gobyerno kasi, ang bisyo ay magsimbisyo. Si Alvin daw, kagagising lang. Wala. Masarap naman Ako actually, nakatulog ako. Inaabot ako ng mga 3 o'clock ka monitor. Yung mga nangyayari, ayun, tuloy sa halip ng makabawi-bawi ng konti. Caution, vehicle drifting.
mga dapat na mag-ingat, sa mga kailangan suoting mga tawag dito, mga mask. Yung ating mga reporters ba, N95 ang suot na mask? Ha? N95 ang suot na mask ng dalawa? Yung ating drivers. Mas mahirap yung makalanghap ka, lalong-lalo na yung mga nandun mismo sa site. Kung tayo nga na mga nandito sa medyo malayo-layo na at tilamsik lang ng asphalt ang nararanasan, kailangan mag-ingat pa rin. Dahil napakadelikado po na malanghap yung asphalt na yan. Hindi po biro yan. As in talagang lalong lalala ang iyong ubo, lalong lalala ang iyong hika, and so on and so forth. Caution, vehicle drifting. Ito hindi naman to nangamatay ito hindi dahil sa bulkan, dahil pala sa bulkan. Dahil sa biglang naging zero visibility, parang gano'n, ano? Grabe ito eh. Yung nahulog na jeep dyan sa malapit ito sa Talisay, di ba? Saan ngayon ba ba? Nahulog sa bangin eh. Kaya patay po lahat halos. Benting ka tao. Keep a safe distance, please. Keep a safe distance, please. Dahil sa kapal at bigat ng putik na dumaloy doon sa kanilang mga bubong. Dahil kung tayo dito asphalt ang naramdaman sa Metro Manila, doon po hindi asphalt basta-basta, putik ang bumabagsak. Keep a sa safe kanilang mga distance, bahay-bahay. please. Yung instead of ulan, hindi ulan ang bumabagsak, kundi putik mismo ang Keep a safe distance, bumabagsak please. dun sa kanilang mga tahanan. Tapos dahil sa mayak-maya ang lindol, mayak-maya ang parang aftershock, Keep a yung safe distance, lupa sa please. area na yun, gumagalaw at may mga cracks na. Yung kanilang tulay, may crack na rin daw. Yung wala pa pong mga pag-verify sa area niya, pero yun ang kanilang mga natatanggap na report sa pamamagitan ng social media. Wala na mga pag-photo dahil it's already dark. Kahit na bandang alas 3 daw, alas 4, dumilim na. Dahil napunta ko muna si Ginoong Ray Ferrer dahil may payo po ang P-Box. At ito po'y tamang-tama ni Ray Ferrer ngayon. Ang publiko'y pinayuhan ng P-Box na protektahan ang sarili laban dyan sa asphalt. Mula po sa Buldantal. Alamin ang balita muna kay Ginoong Ray Ferrer. Paring Ray! Caution, vehicle drifting. Handa. Yes, yung pinayuhan ka ng P-Box. Caution, vehicle drifting. Caution, vehicle drifting. Caution, vehicle drifting. Totoo yan. Totoo yan. Hindi biro yan. Talo ang dyan. Talo ang malikabok lang. Baliwala ang Caution, malikabok doon. vehicle drifting. Magiging irritable ka. Yung chemical yun eh. Masama yan pag nakadikit sa balat mo, ano? Malagkit yan. Ito simple lang. Kung ikaw ay may sasakyan at yung windshield ay puno ng asphalt at bigla mong ginamit yung iyong wiper, binasa mo kunwari, tapos ginamit mo yung wiper, just imagine mo kung gaanong sisirain ang iyong salamin. Kasi ang particles na ginagamit sa salamin mismo, ayan mismo, kasama yan. Yung chemical na yan. Imagine mo yung kung pumasok sa katawan mo yan. Alam mo pang nagpumutok ang pinatubos ka noon. Sakyan ang natira doon sa asphalt. Kita mo?
Oo, hindi lamang pati yung radiator, ha? Oo, ano? Oo. Oo. At saka, kaya pala naging nalugi yung alumination. Nakakaglag kasi pa tayo ng araw at kasama din tayo dyan sa over dyan. Alam niyo na po kung gaano siya katanda, ha? Hindi, kwento ko lang yan. Biglang kwento na lang, oh. Sabi nga ng Pebox, yung nire-recommenda nila, yung face mask, yung N95. Yeah, actually, yung ano na yan, yung advisory na yan is coming also from DOH. Na kapag gumamit kayo ng face mask, dapat N95. Actually, hindi DOH eh. The main person that I know is Dr. Willie Ong. Siya talaga yung nagsabi niyan. Siya ang nagbigay ng instruction, nagbigay sa social media, and so on and so forth. So, nandun yung mga paalala niya. Kaya thank you so much, Dr. Willie. Ayan. Saka ikaw, hindi ka po pwede lumapit sa o lumabas, Kasi pag masailan yung balat mo, alam ko, masailan yan eh. Eh pag napatakan ng asphalt yan, abay, malamang mamula-mula yan. Yan. Allergic ka. Alam mo, nung lumabas na ako, napatakan yung ulo ko eh. May naramdaman ako bigla na nananati. Nananati yan, sulfur yan eh. Doon sa pinakauling update na PFAS, yan sa pagbukas na bulsa ang asphalt, ang napakayan, lamang sa matanda. Kalang pagkay pa, sa Luna, sa Marinia, sa Bacoor, Bigla, Cavite, Malolos, Bago ng Galmon, Iloy, sa Bulacan, sa Aming Kawayan, at ang magiging mga Pitol, Iban, Pinagpa, Las Piñas, Pilipinas, Paranaque, Pasig, Quezon City, Juan, Manila, Makati City, at Taguig City. Makikita ko ngayon yung mga sasakyan, maraming na manipis na abo. Keep a safe distance, please. 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 Nakaalbo yun hanggang alas 12, alas 20 kung kanina mag-sigara. So, 26 yan. Sa kabubilang ay naman na may intensity. Mula intensity 2 hanggang 5. Yan naman sa lugar ng Tagaytay City. Itong Laguna, Talisay, Nagpagpas, Energy, at Bawa sa Umaga. So, yung mga pagkinig na yan ay buma pa rin ang pagdaak at pag-alboroto ng magma dyan sa loob mismo ng bulkan. So, 3 beses din naramdaman ang magnitude yung mga pagkinig kanina, Yan Keep a may, safe distance, please. ano yan, magnitude 4.1 earthquake dyan sa may bahagi ng Agoncillo sa Batangas kanina alas 3. Keep a safe distance, please. At yung pinakauli kanina alas 4:08 ng madaling araw kanina. So yung origin yan, hindi na tectonic. Keep a safe distance, please. Alboroto yung si Taal Volcano. So yan pa naman yung update natin nakuha mula dito sa Facebook. Keep a safe distance, please. Morning, Gray! Sir, update mula po yan sa P-Box. Sa mga paalala, ha? Okay, huwag ka muna. Pwede ba nagaliputan ko muna yung... Keep a safe distance, please. Dahil makikita natin siya, Maria, ang mga dyan sa pwesto. Magawa niyo dyan. Ha? Andun si Mary at Testasa.
Vehicle drifting. Sandali. Medyo mahina nga yung ano mo. Mahina Caution. yung audio mo. Vehicle drifting. Lagyan mo konti yung ano. Yan. Pitikin mo ng konti yung mouthpiece mo, yung earbone mo. Caution. Vehicle drifting. Caution. Vehicle drifting. Yan. Sige. Go! Keep a safe distance, please. 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 Kulang sa information pa sa ating mga kababayan. We should use N95 mask. Ang problema lang kasi dyan sa N95 mask, ang problema na dyan sa... Caution. Vehicle drifting. Yan. Yan ang yan yung N95. Ayon po sa NNDA na natutong dito, abiso sa kanila ng tigil operasyon at anya ay malaking puso ng enforcement o sa mga empleyado ng mga pribadong kampanya na mayroon silang pasok ngayon araw. Kung makikita mo, kami hindi ko pakisuti, mga nag-upload na rin ng mga pero hindi ko Caution. Magpabili tayo Vehicle ng drifting. N95 dyan sa may Bambang. Oo. Oo, silipin din natin yung Bambang, no? Kung saan tingin ko, makamarami na rin, no? Yung mga bumibili doon. Ayan, katatapos lamang, habang nag-report ka, katatapos lamang ng emergency alert, extreme alert na naman, nag-alert na naman sila na baka magkaroon ng prolonged asphalt. So, kailangan magsuot talaga ng appropriate na mask. Ayan.
syempre, alam naman natin, hindi sapat talaga para maprotektahan mo, no, yung sarili. O ikaw ha, magsuot ka na. Thank you. Ingat-ingat ka ha. Keep a safe distance, please. Reminder na rin siguro sa ating mga pasahero o sa mga motorista, ngayon po ay walang coding Wala. sa mga sasakyan. Yes. Keep a safe distance, please. At yung peso mall, ilan ito sa mga mall na anunsyo na isang libreng parking para po sa ating mga motorista. Ito ang ating pa-southbound. Keep a safe distance, please. Ng mga sasakyan. At kung ito was Leo, yung lagay ng panahon natin, bago mas madilim pa, medyo Keep a safe distance, medyo please. malamig naman yung panahon. Yan muna, Boss Leo, ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa may MRT North Avenue Station. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Keep a Philippines. safe Okay, distance, salamat Mary ha, please. pero mag-ingat kayo ha. Mag-ingat, mag-mask. Hanap kayo ng N95 na appropriate mask para Keep a sigurado safe tayo. distance, Ayan, please. emergency alert extreme again. Ayon sa NDR and RMC at 3:20 a.m. Kanina ito, as falls from the ongoing eruption of Taal has fallen in Tanawan, Batangas, Isangas, Escala, Tagaytay, Santa Rosa, Laguna, Dasmariñas, Bacoor, Silang, Cavite, Malolo, San Jose del Monte, Megawayan, Bulacan, Antipolo, Rizal, Muntinlupa, Las Piñas. Lumagpas ko ulit kayo dito. Yan, hirap ha, mas mahirap na. Kailangan maging maingat tayo ha. Ay naku, panalangin ang kailangan. Yung mga nasa abroad, yung ating mga kababayan, ipanalangin po natin. Alright, tingnan natin ang sitwasyon mismo dyan sa bahagi ng Taal Vulcan. At tingnan natin ang mga ordinary mga natin na paring Al. Gusto kong marinig ang boses ng ating mga kababayan na nangingi ng tulong kagabi pa. Ako hindi makatulog-tulog dito. Lalo na ako mismo personal sinasenda ang messages na para bagang ang minuto-minuto ito. Wala akong magawa. Oy, Sarov ha, yung Sarov is yung ating group, mga rescue team. Let's go! This is our time. But of course, huwag kakalimutan ang sarili. Sabi ko kasing mga rescue team ay siyempre, huwag po kayo magagalit. Lagi po namin inuuna ang sarili. Mahirap na. Caution. Paano kami Vehicle mag-rescue? drifting. Paano kami tutulong kung kami wala nang paghinga, hindi na makahinga, di ba? Napakahirap nun. Tinatawagan namin si Ma'am Veralyn Go Arante. Ayan, check natin ha. Kasi siya yung nakikita kong unang nag-message siya. At I want to know that. Kung kumusta na ang kanilang kalagayan as of this moment, nakakatulog, naku ka nag-reach naman. Keep a safe distance, please. May other numbers pa yan eh. I-check mo pa yung mga other numbers dyan. Doon sa kanyang Keep a post, safe may distance, numbers doon. please. So, si MJ, may number din yung si MJ something. Ayan. Keep a safe distance, Silip na ako please. ng konti natin mga headlines today. At 6:27 in the morning, narito po ang headlines. Ang Philippine Star, Taal, Keep a explodes safe asphalt distance, sheet metal, please. Manila. Higher pork, chickens, imports seen in 2020. Keep a safe distance, please. Ex-lane maid was also raped. Ayon sa NBI. Anak ng... Keep a safe distance, please. Ibig sabihin, yung pinatay na domestic helper, Keep a safe distance, please. gago itong mga ito ah. Pag nalaman pa ng presidente, ewan ko na lang sa inyo. Keep a safe distance, please. Taal volcano erupts. 6,000 evacuated. Firms cap diesel. Keep a kerosene safe distance, prices. please. Sana wag naman magtaasan doon ha. Sa tabloid. Or pangmasa. Keep a safe distance, please. Ipapatupad ng dole. Vulkan Taal sumabog. Alert
Level 4 ay Keep a safe distance, please. Samantala, Filipino Star ngayon sa loob ng Campo Aguinaldo, Granada. Ni Mr. pinasabog ni Mrs. Sulong mga Aguinaldo talaga. Keep a safe distance, please. Sir, baka naman ano nangyari? Sobrang singil ng angkas, inangalan. Sobrang taas na talaga. Sa bandera, Taal Volcano rocks, alert level 4, rate. DOH warns, volcano ash may cause health problems. Ayan. Kaya kailangan maging masunurin muna tayo sa ngayon. Huwag kong magtapang-tapangan. Kailangan magsuot ng Caution, proper vehicle drifting. mask. Proper face mask. Para sigurado ha. Ay, nako. Ayan, we're calling the attention of other ating mga tao dun sa paligid. Ayan, para siguradong ma-trace natin, maalam natin kung talagang nasaan sila. Good morning, John Affilier. Sabi niya, this time, huwag na muna pagpolitikahan at tanahin at magkaisa sa mga ganito pangyayari po. Magtulungan na lang at dasal po kailangan natin. Tama. Good morning to Sis Jennifer Saguben Tapasin, sabi ni Ned Caballero Viñales. Good morning, Jennifer. Angel P. Shroom, Madam Claire G. Laga Agustin. Good morning. Bulacan na rin, nag-abot pa na po live mo na. Ingat po sa mga kababayan. Yan pala sinasabi ni Secretary Pelio na matindi ginawa sa kababayan sa Kuwait. At nevate pa pala, mga devil at walang awang puso, walang puso. Kayong mga politiko dyan, mag-donate na kayo ng mga mask, sabi ni El Liz. Rose Jean Mendoza, praying for everybody's safety. Yes, we should. And we must. Mika, good morning. Yeah! Sabi ni Maria Marlene Bautista, hello. Kapag the rising sun, praying the safety for all people near Taal Volcano and Batangas. God bless you all. Carlo Giwa, good morning. Marlene Bautista, hello, good morning to you. Kamusta? Kumusta na? Malapit na ba? Kumusta, Carlo? Hotline po ng RP1 sa mga nais kong magpadala ng kanilang tulong in kind or in cash. Ayan, nandito po namin mga numbers. Just dial 8-924-1942. 924-1942. Another number is dial 8-929-0437. 929-0437. Ayan, ulitin ko ang hotlines doon sa RP1 sa mga nais kong magpadala ng kanilang tulong para sa ating mga kababayan na nangailangan sa panahong ito. Dial 8-929-1942. 929-1942. Dial 8 Keep a safe distance, please. 0437. 929-0437. Yan po ang aming mga hotline numbers dito po sa RP1. Keep a safe distance, please. Kailangan natin ng tulong sa kanila ngayon, ha? 6:30 ko na po in the morning. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Huwag kayong alis. Sandali lang. Mga balitang ting-init ng kapit pandesal sa umaga. Siguradong mapapadilas at mapapabangon. May gabay sa ingay at impormasyong bit-bit ng Mabuhay Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 AM. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang ihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang wrongdoings if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the public official. Name his sins in that bulletin. And I will take it from there. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan mo. Kayo yung employer namin. Maging mapagmatsyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Pagdating sa pinakabago at mainit na trends,
mapamotoring, teknolohiya o lifestyle man, isa lang ang programang dapat pakinggan. Hima, the latest product, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. Hima, 2 oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong
supply. Yan. Mahirap lang dyan talaga doon sa mga may tawag dito, may mga emergency, no? Talagang Tama. may choice na talaga. Oo, at saka until further notice, Monseyo, hanggat maaari talaga wag munang pumunta ng NAIA yung ating mga kababayan na may flight ngayong umaga. So no fly zone kahit sa chopper or sa ano lang, sa mga Air Force lang natin pwede. No fly zone muna. Tama yun. Tsaka yung runway kasi ng NAIA affected rin. May mga Yes. asphalt din eh. Mm. Oo, kaya hindi rin makakalipad, no? Mahirapan yung mga aeroplano po natin. Kaya until further notice, wala munang biyahe, wag munang pupunta ng NAIA at makipag-coordinate sa inyong mga airline companies para sa anumang status o yung mga susunod na balita. Alright. Ayan. Sige, yan na muna ang ating report po sa iyo sa Haji Kami. Para sa Haji. Maraming salamat, Haji! Ohio gozaimasu! Domo arigato! Wala po yan, dumagi naman ang NAIA. In a while, punta natin si Lawrence Sanoco. Alamin natin ang sitwasyon doon sa kanyang kinalalagyan. Ayan. Ma'am Gilaga, good morning dyan. Habang sila ay binabayo ng mga apoy dyan sa Australia, tayo naman ngay binabayo naman ngayon ng Taal Volcano. Robert Sierra, good morning, Sir Robert. Ano mo si Junjun Sierra. Anyways, huwag niyong kakalimutan, please pray for our brethren. Hindi lamang po sa Australia, yung ating mga kababayan na nasalanta ng lindol, ng bagyo, at ngayon naman panibago itong sa Taal Volcano. Ayan ito kasi delikado kasi ito ito ang pinakadelikadong kalamidad kasi wala kang patutunguhan, lahat naamoy mo lang yung asphalt. Actually totally eruption na malakas, wala pa na wala pa. Ano pa lang ito, nagpaparamdam pa lang si Taal. Actually hindi pa siya yung erupted talaga. Wala pang magma. Wala pa yun. Huwag mo kayong huwag mo paniwala na meron ng magma. Yung dumadaloy na, hindi katulad ni Mayon Volcano, di ba? Si Mayon Volcano, nadighay lang, meron ng magma. Eh, yung detalye, wala pa talaga. I'm just parang hindi ko ma-imagine. Kasi nung nagpunta ako dyan, pinuntahan ko yung pinaka-crater ng Taal. Nagpipicture-picture ko, tapos biglang sumabog mo. Hindi mo talaga ma-imagine kung anong nangyayari. Paano ka tatakbo pababa? Pag bumaba ka naman, sasakay ka pa ng bangka. Nag-aagawan mo ng bangka. Ganun ang nangyayari nun. Di ba? Ang hirap. Kaya ka mamaya, hindi, yun ang gustong malaman eh. By that time ba, may mga turista ba o pinagbawal na? Di ba? Yun ang gusto kong malaman. So alamin natin sa tourism, sa tourism and tawag dyan, people. Keep a safe distance, please. Sa P-Box. Ayan. O, sandali lang. Si Lawrence, nandiyan na. Okay, good. Nandun siya ngayon sa bahagi ng Tagaytay. Ayan, nasa Tagaytay. Punta natin si Lawrence! Laging handa. Yes, but kayo, morning good. Bakit hindi na kumaston isang... Matapang ito. Ha? Ba't walang mask yan? Nandiyan ka sa Tagaytay, wala kang mask? Ha? Nandiyan ka sa Tagaytay, wala kang mask? Oo, wala tayong nabili. Nagkakaon ko sa Maynila ng face mask, kaya ng maskara. Wala ka malang panyo. Maskara na lang ng baboy ang ating sila doon. Hindi, ano lang yan, bili ka ng panyo, kaya napakara, tapos lagyan mo na, dito basahin mo konti. Basahin ng konti. Yan yung pinakamaganda culture na dito ko kayo dito sa naranasan nating asshole. At yan na rin naman yung sinabi ng theory ko. Para kung sa mga tao walang matitin ay pwede naman yung info na ginasa pansamantala. May nagtulong may nagtulong. So, sobrang laki doon ng ilong, kailangan, gumamit ka lang ng band-aid. Sabi ko, grabe naman mo. Ako, ganun. Oh, anyways, kamusta kayo dyan? Malamig ba? Sobra? Malamig dito sa Tagaytay. Pero, application, saan yan? Dito tayo sa may kaba ng Agriculture Road, dito malapit sa may actually, papundan pa ng Alfonso, ilang pasagot natin. Okay, nasa Alfonso area kayo.
pag